ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa aming channel or like, share and follow sa page namin. A few inches later. Nung nga nagpakita si Haring Araw, gumala na naman ang mga mangyan, yung gaminsan lang, pagbigyan na yan, lagay na ho yan, kami kabababa ho ng bundok. Gamit ang bisikleta ngayon, libre ka na nga sa Kurodo, nakapag-exercise ka pa, yun nga ang padyak dito, padyak doon, ay di tiis lang, nakarating ka naman sa iyong pupuntahan, diba ga? Alam niya baga ho, dami na ho narating bisikleta ngayon, hala, sige, padyak pa more. Yung puntong hong iyan, ikabababa lang ho namin ng bundok at aming nga hong pinuntahan, yung sikat na liguan, dini nga sa may Orik Bathala Falls. Yan ho ay dinadayo nung kapanahonan pa ni Kupong-Kupaw. Sabi ng mga matatanda, pero ang totoo ho niyan ay dinadayo talaga niyan. Lalo na ho pag tag-araw ay lalo ng madaming tao ho diyan. Napapagkamalanggalang tao ay aking susulitin na minsan lang at mahaba-haba pang bakasyon. Nga lang ho, yung mga kasama ko yung matyaga-tyaga talagang pumadyak. Kung ho sa kanila, next time pagbalik namin dito, yung aming sasakyan, lalagyan na namin yan ng Kurodo, basta wag bumitaw sa pangarap. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Sa kalagitnaan nga ng karsadang nakakita nga ako ng lubak at yung malalaking hams. Ako bagay nagbaba at ako'y nag-alangat, baka ako'y mahulog sa pusalian. Yari ako sa may-ari ng palayanan, kaya aking nilakad na nga lang. Yung ang aking cameraman, dali-dali na nga akong nilampasan. Buti na nga lang, nagmadali-dali kami diyan. Diyan nga kami dumaan sa makipot na daan papuntang Orik Bathala Waterfalls. Kung ay biglang umatras diyan, nakita ko kasi mga barkadahang aso, kaya pinauna ko yung kasama ko. Ako gay takot diyan. Sabi ng asawa ko, dahan-dahan ko law padyak at huwag ko daw pakabilis at lalo daw akong hahabulin ng asaw. Matapos ko nga malampasan ang mga asong iyan, ako ay dali-dali at magpadyak at para daw nabunutan ng tingik nung malampasan ko yung mga asong iyon. Patuloy pa rin nga aking pagpadyak at nagulat nga ako sa akin nakita meron namang barkadang baka din at yung nga isa'y ligaw. Ay naku pa, ay sabi nila pagday kayo nakapulay kayo hahabulin, kaya ang ginawa ko ay nagpatikad maglakad pataas. Gahong daan yan ay may pabalbay may palusong, kaya ho ang ginawa namin ay nilakad na lang ho namin hanggang sa makarating na doon. Tinanga lang ho ay madami-dami ang aming tubig na dala, ay kailangang uhaw ang lagay na iyon. Habang papalapit na nga kami din sa Orik Bathala Waterfalls, ay kami muna nagpicture-picture muna din, kaganda man ang view Matapos na nga aming picture taking, hinabilan na ho namin ang aming bisikleta. Medyo balok-balok ang daan, kaya ho nilakad na ho namin, malapit-lapit din naman. At nung malapit na kami sa bungad, nakita namin ang kanilang kubo-kubuhan. At narinig din namin yung agas-as ng tubig at ito na nga tinatawag nilang Orik Bathala Waterfalls. Excited ako at yung mga kasama ko na maligo, kaya sabi ko sulit ang pagpunta din Ikot-ikot muna kami dyan at aming pinagbasan. Sabi ko, hindi pala lugi ang pagpunta din Buti na lang ako at yung mga kasama ko sanay na sanay sa lakadan, kahit pagod, sulit naman. Sarap no pakinggan yung mga yagastis ng tubig tapos yung sariwang hangin. Ako ngay naghahanap ng panghilo diyan, wala naman akong makita, puro malalaking bato, iyan gay maaaring panghilod. Palahong tubig na yan ay galing sa bowl, kaya kagandang tingnan at super linis ho niyan. At ito pala ho yung aking pamangkin na super excited. Magaling ho siyang mag-swimming. Aroy nahiya pa ho yan lagay na iyan. Sinimulan na niya ang kanyang talentong mag-swimming. Tinalo na niya ang hanggang leeg ang taas niyang tubig. Galing talaga ho siyang mag-swimming. Daig pa ho ako niyan. Ako wala hong talentong mag-swimming Tamang picture-picture na lang ho tayo. Sabi ko nga ho, ihanap ako ng panghilo at maiuwi. Joke lang ho yan. Aliho kami lang ho diyan, wala pa hong nadating, pero dinadayo ho talaga at sikat na sikat ho yung Orik Bathala Waterfalls. Marami hong dumadayo diyan, lalo na ho pag tag-araw. Naranas ko yung mag-outing, yung tipong mag-aarka lang ng sasakyan na puro bagahe ang laman, lahat ay binitbit na pati sahan ng saging din na siyempre isang pagkakain. Lamang sa dahon ng saging, di man maaaring isang tricycle ang dadali at kulang man din yun. Bigay na ihatid na yung mga bagahe at mga pagkain sa kubuhan. Aba, pagkatapos na lipapareka sa gandang takbo doon sa biguan, yung gangkabanas naman Yung tipong pagluso mo ang ahon ay pagkakain na tapos sugbuli. Kaya nung ako'y nag-swimming, pag-ahon ko'y ako'y nugnog na tapos kinabukasan sunburn. Yung gambabad na babad sa tubig tapos kainitang pantapat.
Uso pa noon yung pag hindi ka marunong lumangoy, magdadala ka ng salbabida yung gulong ng sasakyan. Bibihira na kasi ngayon yan. Ngayon kasi marami nang magagaling mag-swimming, marunong mag-dive, ganyan. Kalimitan sa mga nag-outing, may mapabudol pa, doon kakain sa dahon ng saging. Yung tipong ang mga pagkain, yung pritong talong, itlog na maalat, tinapa, tapos inihaw na tilapia na may toyo at kalamansi at sili. Yung din ay kahit simple solve ka naman diyan. Ang sarap pakinggan, no? Yung yagas-yas ng tubig sa batis, tapos simoy ng hangin sa papawid. Siguro ang biyahe namin dyan ay nakabike lang kami ay 2 oras mahigit. Mahilig talaga siyang mag-swimming, hindi lang halata. Charot! Alik kami lang pala dyan ng tao nung paahon na kami dyan, saka may dumating na dadayong maligo. Sa sobrang sikat ang Orik Batalo Waterfalls, marami talagang dumadayo dyan, lalo na pag summer season. Please follow, like, and share. Thank you for watching. Bye-bye. Love you all.